In 10 days, nag-grow si Charlie and Chino ng dinosaur garden at ito yung naging result. Medyo gumaganda na ulit yung weather dito sa UK. And naisipan nga namin na mag-try na mag-grow ng aming dinosaur garden. Sa loob ng box, meron na dito mga pang-decorate. And ito naman yung ating mismong gagamitin para makapag-grow ng ating crest. Itong mismong box na din pala yung mismong decoration. Yung pinakang paglalagyan natin ng ating seeds, ganito lang siya. So, plastic yung container tapos meron ditong parang cotton pad. And madami na din kasamang seeds. Before mag-start, inassemble ko na muna to at kinabit ko itong mga dinosaur. Meron nga din palang volcano dyan sa gitna. Meron din siyang parang window sa magkabilang side. And super dali lang kasi meron na talaga siyang slot para dun sa mga dinosaur. Tinawag ko na din kaagad si Charlie and Chino at tingnan mo nga, tagaharutan pa. Tuwang-tuwa sila dito sa garden at excited na din silang makita kung mag-grow ba itong mga seeds. Binuhusan namin lahat tapos ganito yung itsura niya. Tinry ko din siyang i-shake para mag-spread yung seeds pero nagkukumpul-kumpul talaga sila. Especially nung nilagyan namin ng water. Nilagay ko muna to dun sa windowsill. Syempre, dito sila maaarawan. So, sa day 1, kusa na siya nag-i-spread habang tumatagal. Kinabukasan, sa day 2, napansin ko parang medyo nagka-crack na yung mga seeds. And tingnan nyo parang nag-expand yung mga buto. Parang naging jelly siya. Chinek ko ulit sa day 3 pero wala pa masyadong pagbabago. Though makikita nyo na parang merong konti nang lumalabas dun sa seeds. Sa day 4, nakita ko dito meron na talaga mga sumisibol. And meron na mga green na dahon. Pero karamihan, wala pa din. Sa day 5 naman, napansin ko dito, ang haba na ng mga stem. Plus, ang dami ng greens. Sa day 6, mas madami na yung mga dahon na lumalabas. Kaso, tingnan nyo parang pagapang sila. Sa day 7, tingnan nyo naman, ang dami na talaga. At mas humaba na din yung kanilang mga stem. Sa day 8, dito ko napansin na medyo paakyat na yung tubo nila. Kung instead na pagapang, tumataas na sila. And mas kumapal na din talaga yung mga dahon. Parang every 2 days ko sila dinalagyan ng water. Sa day 9, mas nagmukha na siyang puno. And mas gumanda pa nga itong ating garden. Kaso, napansin ko talaga, mas makapal dun sa kabilang side kaysa dun sa kabila. So, siguro kasi yun yung naaarawan. And finally, dahil maganda na nga itong ating dinosaur garden, pwede ko na ulit itong ipakita sa twins. Nisprayan ko na din muna ng water para mas fresh. O, diba? Okay na to. Alam nyo ba, itong pinatubo naming to is pwede siyang kainin. So, hindi din siya masasayang. And finally nga, ito na yung day 10. Feeling ko todo na to at ito na nga lang yung kakayanin ng ating dinosaur garden. Yung ibang dahon kasi, kung makikita nyo, medyo nag-yellow na siya. Kaya sabi ko, ipakita ko na to today sa twins. Sayang lang talaga kasi hindi nagpantay yung tubo. Though mukha na naman talaga siyang dinosaur garden. Nantay ko lang umuwi si Charlie and Chino from school. Tapos, pinakita ko na sa kanila. And dito, in-inspect na kagad nila yung mga dinosaur. Iniisa-isa nila yung mga dino na nakikita nila dito sa garden. And dito, tinuturo nila sa akin kung ano yung mga herbivore at carnivore. Pwede daw kasi nilang kainin yung mga plants na grinow namin. Habang ito namang si Chino, pinagkukuha niya yung mga dinosaur. Kaya ending yung aming dinosaur garden na wala na ng dinosaur.